Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang alam ko, may karapatan ako. Ang alam ko, karapatan kong hindi makulong dahil lang sa hindi nabayarang utang. Ang alam ko, pwede kong sabihin lahat ng gusto ko. Ang alam ko, pribadong kaligtasan ko lang ang dapat kong protektahan. Eh ikaw, ano bang alam mo? Ay, Marcus, mag-usap nga muna tayo. Ano na naman, JM? Ano yung pinagsasabi mo? Ano yung mga narinig kong sinasabi mo tungkol sa akin? Ha? Ano? Patulad ng ano? Tulad ng sabi, bakit? May freedom of speech naman tayo ah. Anong masakit sa sinabi ko? Anong wala? Pinagkakalat mo nga ng bawal ng hininga ko? Hoy, wala akong sinabing ganyan. Ang sabi ko lang, si JM, kinakapos na ng pambili ng toothpaste. Eh, di ganoon na rin yun. Ikaw nga, kinakusit ako eh. Eh, ano naman? Oops, teka lang, nag-aaway ba kayo? Obvious ba? Oh, chill. Lagyan na lang natin ng twist yan. Si Raulo ka ba? Medyo. Anong twist ba yan? Eh, didaanin na lang natin yan sa flip-top battle. Yo! Shoutout sa lahat ng kasama natin ngayon. Mag-ingay para sa laban na to! Sa kanan ko, kinulang sa takong pero sumobra sa tapang. Ang pambato ng tabok anggat. Mari Chris! Yo! Shout out sa lahat ng tropa ko! Lalong-lalo na kay Sandy! Shout out sa'yo! Sa kaliwa ko naman, kinulang sa toothpaste pero nasobrahan sa angas. Ang pambato ng bunga mayor. Mag-ingay para kay JM! Shoutout sa supporters ko, lalo na sa buong CP1A. Para sa inyo to. Oh, simulan na natin ang laban. Unang banat para kay JM. Pakinggan! Yo, freedom of speech ba? Sapat na ba yun para siraan ako? Eh kung ganun, tablaan na pala. Dahil kung sa akin lang, alam mo di ka uubra. Malabaril tong boses ko, sa'yo mismo nakasinta. Mataas ang boses ko, di mo maabot kasi nga mas mababa ka. Grabe, napakaangas. Ang susunod na banat naman para kay Mari Chris. Pakinggan! Baril bibig mo? Eh, nakapagtataka. Kaya pala yung hininga mo, amoy pulbura. At oo, freedom speech ko to. Kaya kahit anong sabihin ko, gagawin ko. Grabe, nagkakainitan na. Ngayon naman, pakinggan natin. Wait. Oh, bakit? Awat na. Bakit naman? Nagkakainitan na eh. Yun nga mas maganda eh. Ano ka ba? This is not the real meaning of freedom of speech. Eh, ano pala? Makinig ka. According to the 1987 Philippine Constitution, Article 3, or also known as Bill of Rights, in Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Eh, ayun naman pala eh. Oo nga, pero freedom of speech does have its limitation. People are limited in what they can say or write in public. Defamation is not regarded as a protected form of speech. O tapos, Sa defamation, meron dalawang klase. Ang una ay yung libel, then yung slander. Sa libel, ito yung mga written or broadcasted defamation. Sa slander naman, ito yung oral or gestural defamation. grabe naman pala yan. Itigil nyo na nga yan, baka maparusahan pa kayo. Ikaw naman kasi, imbis na awatin mo, gumatong ka pa. Parang may thrill. Pero teka, sino ba munang nanalo? Walang nanalo kasi mali ang ginagawa nyo. Ito kasing si Crystal pasimuno eh. Si mapapasama pa kami yan eh. Oh, kayo itong nag-aaway kanina eh. Okay na kami. Nananahimik na lang ako kaysa magparusahan ng batas. Hello class! Welcome sa Real Talk with Marcus, ang inyong ultimate real talk about student life. At today, pag-uusapan natin ang mga maling akala tungkol sa right to privacy at kung paano ito naapektuhan ng ating online behavior.
At para tulungan tayong magbigay ng mga real-life examples, nandito ang aking mga guests. Let's start with you, Crystal. Crystal, nabalitaan ko na may ginawa ka raw kamalian at nagdulot ito ng issue. Ano nga ba yun? Eh din nag-post ako ng screenshot ng convo namin ni JM. Simple lang naman yun. Nakakainis kasi yung sinabi niya eh. Nakakainis agad. Wala kang malang paalam. Parang pinag-testa ng mga classmates natin sa group chat. Grabe ka naman JM. Hindi naman secret yun ah. At saka social media lang naman yun. Chill ka lang. Wait, Crystal, alam mo ba na kahit sa simpleng screenshot ay may tinatawag na consent? Posting private conversations without permission is a violation of privacy. At dahil doon, napahiya si JM. Tama ba, JM? Oo, hindi lang ako napahiya. Pati ibang tao nag-comment ko na maling akala. That's why privacy is important, lalo sa online world. Salamat sa kwento mo, Crystal. At ngayon naman, Hazel D, nabalitaan ko na ikaw ay na-involved sa isang viral post. Anong nangyari? Ito kasi yan, Marcris. Last week, nag-uusap kami ng classmate ko. Tapos, nagkakwento siya about sa grades niya. Ang baba daw ng math niya. Tapos, parang maiiyak na siya. Kaya naisipan kong i-video siya. Ayun, para funny content sa TikTok. Eh, Hazel D, hindi mo sinabi sa akin. Hindi. Pero di ba harmless naman yun? Naka-blur naman yung mukha niya eh. Hazel D, blur or not, recording someone without their permission during conversation violates their privacy. Your classmate feeling should be respected, lalo na sa mga ganoong sensitive moments. At ano naging reaction niya? Nagalit siya, syempre. Kasi nalaman niya nag-viral yung video. Sabi niya, napahiya siya kahit hindi kita yung mukha niya. Or wala yung pangalan niya. So ano na ang natutunan natin? Crystal, let's start with you. Na hindi pala dapat basta-basta nagpo-post ng screenshot ng mga conversation. Dapat, humingi muna ako ng permiso next time. Sana, Crystal, magpakatotoo ka sa social media. Pero with respect to others' privacy. At ako rin, hindi na ako basta-basta kukuha ng video habang nakikipag-usap. Napakahalaga pala ng consent. I could have handled it better if I asked permission or by not posting it at all. That's right. Tandaan natin na ang Section 3, Bill of Rights, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable. Pero syempre, may dagdag responsibility din tayo sa sarili natin, pati na sa digital world. Always ask for consent and think before you post. Nagkabaliktad. Hanggang dito na lang. With Real Talk with Marcris, sana may matutunan ang lahat, lalong-lalo na ang mga maghilig mag-post at mag-share. Okay class, dismiss na. Pero laging tandaan, ang karapatan ay may kaakibat na responsibilidad. Thank you. Hey mga kabarangay, welcome back to Utang Chronicles. Ako si Uno, ang paborito niyong tindero. At ako naman si Riri, ang queen ng bukas na po. At today, kasama natin ang Dev Crew para tulungan tayong sagutin ang tungkol sa mga utang nyo. Oo nga, may special crossover tayo ngayon with Dev Crew. Sawa na ba kayo sa mga bayawak na puro utang pero kung magbayad, bilog pa sa buwan? Halina't alamin natin ang isang kwento ni Aling Beba. Bebang, my friend! May delivery ba ng soft drink dyan? Pwede utang muna. Diyos ko, Tommy, utang na naman. Ito, may listahan mo ang haba na, oh. 500, 1K, 5K. Kailan mo babayaran? Promise, next week ba? Ay, Diyos ko, kung di ka magbabayad, ipakukulong kita. At na nagtatapos ang episode 1 ng Utang Chronicles. Pero teka, pwede nga bang makulong dahil sa utang? Halina't alamin natin sa Dev Talk. Welcome sa Dev Talk. Ang tanong, pwede ka nga bang makulong dahil sa utang? Simple answer, no. Nakasaad sa Section 20 ng 1987 Philippine Constitution, no person shall be in prison for debt. Pero pwede kang idemanda ng iyong creditors. Kapag nanalo sila sa kaso, pwedeng ma-repossess ang property mo o ma-freeze ang account. May proseso ang paghahabol ng creditors. Hindi instant. Pwede kang humingi ng tulong sa lawyers, financial advisors, o kaya naman credit counselor. Kaya dapat, huwag iwasan ang utang. Makipag-usap sa creditors at mag-settle bago pa lumala ang utang. Thank you.
Ang importante, maging proactive, harapin agad ang mga utang para maiwasan ang seryosong consequences. Laging tandaan, Stay informed. Stay smart. And bayad na! hindi ko alam na kailangan ko rin palang isaalang-alang ang pribadong kaligtasan ng iba. Hindi ko alam na may mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin. Hindi ko alam na dapat akong maging responsable sa mga bayarin ko. Hindi ko alam na lahat pala ng karapatan ko ay may limitasyon. Hindi ko alam na may mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin. Ngayon, alam ko na. Ngayon, alam mo na, lahat ng bagay, may limitasyon. Ngayong alam mo na, patuloy ka pa rin ba sa paggawa ng mga mong nakasanayan? Ngayong alam mo na, sana masabi mo na nawa mo talaga. Ngayong alam mo na, bakit di mo subukang ipaalam naman sa iba? Minsan mo na bang naranasan ang mga ganitong senaryo? Kaya naman, meron kang pangyayari ang mga. Malulugod kami kung ibabahagi nito sa comment section at sabihin kung paano na-resolve ang mga sa kaunawaan. At dito na tayo magtatapos. Pero laging tandaan, huwag kakalimutan Never forget na ngayon, alam mo na.